Holy and merciful Heavenly Father God who love us, thank you so much. Give us wonderful chance, Rose Day service. Banal at mahabagin naming Amang Diyos na nasa langit, maraming salamat po sa pagkakataon na ibinigay nyo para magkaroon po ng Lord's Day. We are not deserve your grace and mercy and love, but you save us, sending you begotten Son, Jesus Christ, to save all the sinners. Kaya hindi po kami karapat-dapat na tumanggap ng iyong biyaya at ng iyong pag-ibig, ngunit isinugo nyo po sa amin ang inyong bugtong na anak na si Yesu Kristo. Because of the dog of Christ, we are saved, you become children of God, so you can live the worldly in the world. Kaya sa pamamagitan ng kanyang dugo, kami po ay naging anak ng Diyos, kaya nga kami ay nakakapamuhay ng karapat-dapat dito po sa mundo. So while we are living in the world as a Christian, please let's do our best for the Lord, living for the Lord, and also preaching the gospel for lost souls. Kaya habang nabubuhay po kami, nawa gawin po namin yung aming makakaya na mabuhay po dito sa mundo na karapat-dapat at ginagawa po yung aming lahat na makakaya. To achieve the goal and then to get the eternal reward, please let us be obedience to the word of God. Also let us be united in the church, so that we can show our sacrifice properly. Kaya upang magawa po namin yung aming layunin at tumanggap po ng gantimpala, na matuto po kaming magkaisa at sumunod. And also, there's a lot of lost souls around us. At marami pong ligaw na kaluluwa sa paligid po namin. But there's no chance to listening word of God. So please give your chance, especially person who are not saved around us, especially our family, friend, and relatives. At dinadalangin po namin na magkaroon po sila ng pagkakataon na makapakinig po ng Ebanghelyo, lalo na po yung aming kaibigan, mahal sa buhay at mga kapamilya. Lord, we are gathered here together to listen your word. Please let open our heart and then understand your will. Kaya kami po ay nagkakatipon-tipon upang makinig ng iyong salita at nawa ikiling niyo po yung aming mga pandinig at maunawaan namin ang iyong kalooban. In the name of our Lord Jesus Christ, we pray. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Jesucristo. Amen. Amen. Okay, today first verse, I will show screen the first verse, Isaiah chapter 62 verse 10. Kaya papakita ko po sa inyo para po sa ating unang talata. Okay, this is today first verse, so if possible, let's read all together. Kaya ito po yung ating unang talata, kaya basahin po natin ang sabay-sabay. Basahin natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Kayo'y dumaan sa mga pintuan, inyong ihanda ang lansangan para sa bayan, inyong itayo, inyong gawin ng maluwang ng lansangan, inyong alisin ng mga bato, sa ibabaw ng mga bayan, ang watawat ay itaas ninyo. Yes, go through the gates. Sinabi po, kayo'y dumaan sa mga pintuan. And then prepare the way for the people. At ihanda ang lansangan para sa bayan. And then build up the highway. Inyong itayo, inyong gawin ng maluwang ang lansangan. Take out the stones. Inyong alisin ang mga bato. They lift up the banner for the peoples. Sa ibabaw ng bayan, ang watawat ay itaas ninyo. We study this word today. Kaya ngayon po, pag-aaralan po natin itong talata. Actually, people you study, you should know the background, the Isaiah chapter 26. Sa katunayan, bago natin pag-aralan, pagmasdan po muna natin yung background ng Isaiah. So Isaiah chapter 62 is God's promise to restore Jerusalem and His people Israel, and then to give them salvation. Sa katunayan, yung background po nitong Isaiah chapter 62 ay nangako po yung Diyos para po sa pagpapanumbalik ng kanilang bayan at ng Jerusalem. For understanding these words, I will make some drawing. Look at this. Kaya para maunawaan po natin yung talata, ipapakita ko po sa inyo yung isang drawing. Just a moment. Go through the gate. Sabi po, kayo'y dumaan sa mga pintuan. Go through the gate, and there's a, for example, there's a temple. Kaya narito po yung templo. So there's a gate. At nandito po yung pintuan. Yeah. So there's highway. At ito po yung lansangan. Yeah. But there's a highway, build up highway, take out the stones. Sabi po, inyong itayo, inyong gawin ng maluwang ang lansangan, alisin ang mga bato. Yeah, there's stones. May mga bato po. And then lift up the banner for the people. At sa ibabaw ng bayan, ang watawat ay itaas ninyo. Yeah, banner. Yung watawat. Flags and the people. So chapter 62 tells us to prepare the way to the gate.
Kaya ibinibigay po sa atin ang talata sa Isaiah chapter 62 na ihanda ang pintuan. Dumaan sa So, pintuan. what is the gate of our Christian life? Kaya sa buhay Kristiyano, ano po yung ating pintuan? Gate is Jesus Christ. Ang pintuan ay si Jesucristo. So you have a narrow way, the wide way. We should pass by first the narrow gate first. Kaya una, To be saved. kaya para maligtas, kailangan po nating dumaan doon po sa makipot na pintuan, hindi po sa maluwang na pintuan. So when you are saved, you enter narrow gate. Kaya nga kung naligtas ka, kailangan ikaw ay dumaan doon po sa makipot na pintuan. Yeah, so gate means in the Jesus Christ. Yung pintuan, ito po ay si Jesucristo. Gate means of salvation. Yung pintuan, ito po yung kaligtasan. And also temple. Temple is the someday we'll go eternal langit, right? Kaya Temple. yung templo, ito po ay balang araw tayo po ay papasok doon po sa walang hanggang langit. So temple is equal also Jesus Christ. Kaya yung templo, ito rin po ay kinatawan ni Jesucristo. So gate is also entering to the word of the Jesus Christ. So gate can be also salvation. Kaya yung pintuan, ito yung kaligtasan sa Jesucristo na kailangan po nating dumaan. To reach the gate, this verse mentioned, to reach the gate of the house of God, you should build the highway. Kaya sinabi po ng talata na bago makapasok doon po sa pintuan, sa bahay po ng Diyos, kailangan pong ihanda yung daraanan. Yeah, so Isaiah chapter 61, Isaiah chapter 62. Isaiah chapter 62 explain about the Christian life. Kaya yung Isaiah chapter 62 po, ito po ay tumutukoy sa buhay Kristiyano. But Isaiah chapter 61 explain salvation. Pero para naman po sa Isaiah chapter 61, ito naman po ay patungkol sa kaligtasan. Okay, look at 61 verse 10. Dako po tayo sa Isaiah chapter 61 verse 10. I will greatly rejoice in the Lord. My soul shall be joyful in my God. Sabi po, ako'y magagalak na mabuti sa Panginoon. Ang aking buong pagkatao ay magagalak sa aking Diyos. For He hath clothed me with the garments of salvation. Sapagkat binihisan niya ako ng mga damit ng kaligtasan. And He hath covered me with the robe of righteousness. Kanyang tinakpan ako ng balabal ng katwiran. And then as a bridegroom deck himself with the ornaments, and as a bride adorn herself for her jewels. Gaya ng lalaking ikakasal na ginagayakan ng sarili ng mga palumuting bulaklak, at gaya ng babaeng ikakasal na nagagayakan ng kanyang mga iyas. So this verse mentioned, I will greatly rejoice in the Lord. Why? Kaya dito po, sinasabi ng talata, kailangan nating magalak na mabuti sa Panginoon. Bakit po? And my soul shall be joyful in my God. At sinabi din po dito na yung aking buong pagkatao ay magagalak sa aking Diyos. Because God let me wear the clothes, the garment of salvation. Kaya bakit po? Dahil binihisan tayo ng Diyos ng mga damit ng kaligtasan. So we wear the garment of salvation, and next, God give us another clothes, the robe of the righteousness. Kaya tinamitan po tayo ng Diyos ng damit ng kaligtasan, at isa pa, tayo po itinakpan ng balabal ng katwiran. So as a first step, you have to put on the garment of salvation. Kaya unang hakbang po, kailangan natin madamitan ng damit ng kaligtasan. So we are free from the punishment of the sin. Upang sa gayoy, ay tayo po ay makaiwas doon po sa kahatulan para po sa ating kasalanan. So we are free from the sin of the judgment of sin. Tayo po ay dapat maging malaya doon po sa kahatulan ng ating kasalanan. So not only the God give us robe of the right salvation, God give us also another robe of the righteousness. Kaya hindi lamang po damit ng kaligtasan yung ibinigay sa atin, kundi tinakpan po tayo ng balabal ng katwiran. For example, we are not, God let me go eternal heaven, langit. Not only going to eternal heaven, God let me become a son of God. Kaya hindi lamang po tayo ipinahintulot ng Diyos na basta pumasok doon sa langit, kundi ginawa niya pa tayong mga anak ng Diyos. So God save us from the eternal destruction, but God let me change my position, not no more sinner,
we are the righteous person, we are the son of God. Kaya iniligtas po tayo ng Diyos doon po sa walang hanggang pagkawasak. At isa pa, hindi na tayo tatanggap ng kahatulan dahil tayo po'y ginawang anak ng Diyos. So you should understand, to be a born again, to being a born again means not from the saved, from the destruction. Also, God let me be the righteous person, son of God. Kaya tandaan niyo po na bilang mga taong ligtas, hindi lamang tayo makakapasok sa langit, kundi ginawa pa tayong anak ng Diyos. Ginawang matuwid. So we receive the new life. Kaya nga tayo nakatanggap ng panibagong buhay. So we have been given the glory of being able to live according to the will of God. Kaya tayo po'y binigyan ng kaluwalhatian na tayo po'y makakasama po natin yung Diyos. Also, verse 10, the last sentence, man, bridegroom. At Bridegroom, dito po sa huling talata, binanggit po yung lalaking ikakasal. the grooms deck himself with the ornaments. Sinabi po, gaya ng lalaking ikakasal na ginagayahan ng sarili. And then as a bride adorned herself with the jewels. Ng palamuting bulaklak at gaya ng babaeng ikakasal na nagagayahan ng kanyang mga hiyas. So the next sentence especially explain the man. Tan tan ta tan 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 ta tan the man, and then woman. Kaya sa huling talata po, binabanggit yung patungkol sa kasal ng lalaki at babae. Sorry. 뭐지? 식. Just a moment. 식. 그리기. Okay. 식. And the bride, girl. Sorry. 그리기에서 식. The woman. Babaeng ikakasal. Yes. Yeah. So the groom husband, right? The groom husband, the married with the bride, the wife. Kaya yung lalaking ikakasal ay ikakasal dun sa babaeng si babae. The sixth one verse 10 also explain the salvation means Jesus Christ can be a bride, the groom. Also, we are church. We can be member of the bride. Member of the church can be a bride. Kaya dito po sa Isaiah chapter 62 verse 10, kung saan yung iglesia, ito po yung babaeng ikakasal at si Jesus po yung lalaking ikakasal. Jesus and bride, groom, and then we church. Yung lalaking ikakasal, si Yesu Cristo, at yung church tayo, yung babaeng ikakasal. Yung babaeng ikakasal. So, we who have been saved realize love of God and love of the groom, we become a wife of the Jesus Christ. Kaya nga, para doon sa mga taong naligtas, yung mga nakaunawa po ng pag-ibig ni Kristo, tayo po ay siya po yung ating lalaking ikakasal. So Jesus Christ preparing all the wedding ceremony, prepared by the husband, the groom. Kaya yung lalaking ikakasal na si Hesus Kristo, inihanda niya po para sa atin yung kasalan. So can you imagine the wedding ceremony? When you join wedding ceremony, the husband, the groom waiting the near pulpit, right? And then who are next? The bride with the father. Here going to the husband. Kaya imagine po natin, 'di ba? Yung lalaking ikakasal, doon nagiintay po doon sa harap at nag-inaantay niya po yung babaeng ikakasal kasama po ng ama. Why father of the wife can helping on the way, red carpet until the husband. Why? Because the father represent of the Holy Spirit. So bride, we are the church member. We are the church. So we are the wife. We are the bride. So people we reach the groom. The Holy Spirit guide us. So we can reach. When you reach the Jesus Christ, when you reach the groom, the Holy Spirit no more helping because no need. We are one mind. We have one mind.
we already married. Kaya bakit po sa kasalan, bakit po kasama maglakad ng babaeng ikakasal yung kanyang ama? Dahil po ginagabayan po, ito ang babaeng ikakasal, ito po ay kumakatawan sa iglesia at yung ama naman po ay kumakatawan sa banal na espiritu hanggang sa makalapit po kay Jesucristo. But people we married old bride, we should what? Jewelry, what jewelry like that? Jewelry. Pero hanggang ang babaeng ikakasal ay ikasal, kailangan po siya ay nagagayakan ng mga hiyas. We decorate, makeup, we make beautiful. Kaya kailangan tayo po ay magpaganda, napapalamutian at nagagayakan ng kanyang mga hiyas. So it is a good lesson. So why bride wear? Why they are decoration of body or wearing the nice the garment, also nice, also makeup, because we should be ready to be married to the nice husband, Jesus Christ. Kaya yung aral po dito, bakit po yung babaeng ikakasal ay mapanatili po yung kanyang napakagandang damit o napakaganda na napapalamutian at nagagayakan ng mga hiyas dahil balang araw kailangan natin maghanda sa lalaking ikakasal na si Jesucristo. So moment you are saved through blood Jesus Christ, we are now become son of God. We are become the bride of Jesus Christ. Kaya nga sa sandali na naunawaan po natin yung dugo ni Jesucristo, tayo po ay ginawang anak ng Diyos at isa pa tayo po yung mga babaeng ikakasal kay Jesucristo. And then we should, after understand chapter 61, you should go next chapter, At now, chapter 62. kapag naunawaan po natin yung Isaiah chapter 61, dadako na po tayo doon sa Isaiah chapter 62. So Isaiah chapter 62, the verse 10, the verse mentioned first, build up highway. Kaya nga, sinabi po sa Isaiah chapter 62 verse 10, kayo dumaan sa mga pintuan. And the second, take out, remove At sinabi po, the stones. alisin ang mga bato. The third, the lift up banner. At isa pa po, sa ibabaw ng mga bayan, ang watawat ay itaas ninyo. So today we will study three important things in our Christian life. Kaya ngayon po, pag-aaralan natin yung tatlong bagay na may kaugnayan po sa ating buhay Kristyano. Here are three things Christians should do for those who are not saved, also those who want to grow in their faith. Kaya itong tatlong bagay ay makakatulong po doon sa mga taong hindi ligtas at para naman doon sa mga ligtas na nais magpalago pa ng pananampalataya. Okay, let's listen the study. First step, the build up highway. Kaya ngayon po, pag-aralan muna natin yung una, sabi po, inyong itayo, inyong gawin ng maluwang ang lansangan. So Psalm chapter 84. Sa mga awit po, chapter 84. Psalm chapter 84 verse 5. Sa mga awit, chapter 84, verse 5. Okay, 84 verse 5. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Mapalad ang mga tao na ang mga kalakasan ay nasa iyo, na ang mga daan na tungo sa Zion ay nasa kanilang puso. Yeah, blessed is the man whose strength in you, in Jesus Christ. Sabi po, mapalad ang mga tao, ang mga kalakasan ay nasa iyo kay Jesucristo. So whose heart is set on pilgrimage? Whose heart is set on pilgrimage? At sabi po na ang mga tungo sa Zion ay sa kanilang puso. Yeah, so the way God made is the way of salvation and the way of the hope, eternal hope. Kaya yung daan po patungo sa Diyos ay yun po yung walang hanggang pag-asa. So God made the way for Christians for overcome all difficulties life while we are living in the world. Kaya habang nabubuhay po sa mundo, yung Diyos po ay gumawa ng daan para mapagtagumpayan po natin yung lahat ng ating mga kahirapan. So making highway, so important, making highway. Kaya nga, yung gawin ng maluwang ang lansangan ay napakahalaga. Maybe while on the way from Malolos in Angeles, in Zambales, Subic and Zambales and Castilleos, I feel a little bit more widen highway than in Malolos. Kaya habang papunta po ako sa Castilleos, dumaan po ako ng Angeles at Zambales at naramdaman ko na malawak o maluwang yung lansangan. So when you are living in the Philippines, you may experience driving open street at the road and highway. Kaya di ba po habang nagmamaneho tayo sa Pilipinas, nararanasan po natin magmaneho sa maluwang at napakasikip o makipot. And then the street and then highway was
the very well faced asphalt, and you may very easily can drive you can easy to drive on the road, on the street, on the highway. At may ilang lansangan po na mabuting daanan at na nakapatag mabuti, kaya nga mas mabuting magmaneho. To also reach our destination. Para mas makarating po sa ating destinasyon. But when I driving, if you feel the highway or road will be more widening, we feel it can be easy to drive. Kaya di ba po kapag maluwang po yung kalsada ay napakaganda na magmaneho. But sometimes, I don't know here in Castilleros, in Malolos, we often encounter lots of the traffic. Kaya hindi ko po alam dito sa Castilleros, pero sa amin po sa Malolos, lagi po kami nakakaranas ng matinding traffic. Actually, I was assigned in Malolos 2021, June 2021. But from that time until now, our Malolos, the road and street was still under construction. Kaya nung mula po 2021, ng June, ako po ay na-assign doon po sa Malolos, pero magpasa hanggang ngayon talagang laging ginagawa yung kalsada po doon. Why 21, 22, 23, 24, why they are under construction? But yesterday, one brother mentioned, Pastor, do you know the breaking news? What? The Bulacan road control, they very corrupted because government give 100 million peso, but only they spend 5 million, but where's the 95 millions? Kaya na-imagine niyo po ba yun na 2021, 22, inabot ng 2025 ginagawa pa rin po yung kalsada. At yung isang brother po kahapon ay binigyan ako ng balita na alam mo ba, pastor, na merong korupsyon sa flood control sa Bulacan kung saan nagbibigay sila ng 1 milyon para sa kalsada pero 5 milyon lang yung ginagastos. One of the Malolos brother, he mentioned to me. Kaya sinabi po yun sa akin ng isang brother doon po sa Malolos. That's why I understand. That's why Malolos road they still construction. Kaya pala ganun pala laging ginagawa yung kalsada doon sa Malolos. So this way, one way of the canal already done. The other side construction and they're broken. So every traffic always we count in counting. Kaya lagi na lang inaayos yung mga kanal, yung mga kalsada, kaya laging napakatindi ng traffic doon po sa Malolos. But not only road construction, we facing funeral procession. Kaya hindi lamang po yung laging ginagawang kalsada, yung nararanasan namin, pati yung mga prosesyon o ng mga patay. Everybody, they following, slowly on the road. So we are following all the 100 car. They are following at the back. Kaya laging kaming nakasunod doon sa prosesyon ng patay, kaya halos 100 sasakyan nagsusunuran. You know, the previous your president, the Duterte, recommended, don't do again. Please stop it on the street, the procession. Yeah. Kaya naalala ko po si Duterte, minungkahi niya na wag nang isagawa yung prosesyon ng patay sa kalsada. I was very stressed because our road in Malolos very narrow. So we only one way because of we have a two-way, but one way going to Malolos Church. That's one way. Kaya stress na stress talaga ako doon sa Malolos, lalo na po pagpupunta ako sa church dahil one way na nga masikip pa. So sometimes all the construction, on the funeral procession, and procession, and then sometimes car accident. Kaya kung minsan po nararanasan po namin yung prosesyon ng patay at yung pag-aayos ng kalsada. So even though we encountering road construction, funeral procession, we will be give up and you will return to the house. Kaya paano kaya kapag merong aksidente sa daan o funeral na lamay na ng patay na prosesyon sa kalsada o ginagawang kalsada, hindi ka na ba tutuloy sa pupuntahan mo? So even though we encounter lots of the traffic, we not give up because our destination there. Kaya di ba po kahit we should not give up and the 40 line and then follow. Kaya nga kahit na makaranas po tayo ng matinding traffic at kahit sumunod pa tayo po sa mga prosesyon ng patay, kailangan natin magpatuloy dahil meron tayong pupuntahan. But I hope the construction little bit speed up because already the government knew some corruption or Bulacan or Malolos. I hope they will do again or speedily they will do the construction.
Kaya umasa po ako na mas mabilis at mas mabuti na po yung construction ng mga kalsada dun sa Malolos dahil nahuli na po yung kanilang korupsyon. And also, if a road will be widening, expanded, many driver will be very convenient. Kaya di ba po mas mainam po sa mga nagmamaneho kapag maluwang po yung kalsada. So traffic will be solved because of the many, if you're widening the road and street, the traffic will be okay. Kaya mas magiging mabuti po yung pagmamaneho at walang traffic kung maluwang po yung kalsada. Yeah. So these Bibles, the build up highway, because why we have a Christian life in the world, in Catholic Church, you may make widening for the lost souls. Kaya nga, sinabi ng talata dito na inyong itayo, inyong gawin ang maluwang ang lansangan. Parang sa buhay Kristiyano rin po. Abang nagpapatuloy po tayo sa buhay Kristiyano, dito po sa Castilleos, kailangan po natin ihanda yung lansangan para po sa mga ligaw na kaluluwa. So because if your life, Christian life, you are you have a driving on highway, right? If your highway will be more widening, your car will be better speed up on the driving, right? So Christian life, we are same. So while you are living in the world, if your prayer no problem, listening word of God no problem, right? If your fellowship no problem, evangelism no problem, your street will be 4 line, not 1 line. Kaya parang kalsada po, di ba? Kapag nagmamaneho tayo at maluwang at mabuti yung kalsada, mais po tayong nakakapagpamaneho. Kaya parang sa buhay Kristiyano din po, kaya kung wala pong problema habang tayo po ay dumadalo sa fellowship, sa salita ng Diyos at sa panalangin, ay wala tayong anumang problema. So our Christian life should be also widening because sometimes we are facing some difficulties on the line. Kaya nga sa So buhay we cannot no need to waiting on some another problem way. So we can pass by and you can use another line. Kaya nga po sa ating buhay Kristiyano, ganun din po kung paano ang sasakyan ay kailangan mas mainam o mas mabuti na dumaan sa maluwang para po mapagtagumpayan po natin yung anumang problema o kahirapan. And also when I came to the Maloro 2021, some missionary said, Pastor, when you are joining in the Tal Retreat Center for summer retreat, you should use the skyway. But people, there's no skyway. But just now the sky was open. Kaya nung ako po ay napunta doon po sa Malolos noong 2021, mayroon pong isang minister na nagsabi po sa akin na kailangan na wala pang skyway kapag po sila po ay pumupunta doon sa retreat center. So many ministers said when there's no skyway, we are expecting encounter every moment the traffic. Kaya nga sinabi po ng ilang mga minister na nung wala pang skyway, talagang grabe yung traffic. So traffic was very too heavy. Kaya napakatindi po ng traffic. So it took too much time to driving on the road until the retreat center. Kaya talagang labis na naglalaan ka ng oras sa pagmamaneho, makatungo lamang dun sa retreat center. But there's a very huge difference between when there's a skyway or not. Kaya nagkaroon po ng napakalaking pagkakaiba nung nagkaroon na po ng skyway. Because no need to passing by the traffic road, they only the passing by traffic road EDSA, and then they can driving on the skyway. Kaya right? Hindi na kailangan pa dumaan dun sa napakatinding traffic kundi meron ng skyway. So making skyway, the project, the budget should be huge amount. Also construction period should be very long period. Kaya yung paggawa po ng skyway ay talagang labis na naglalaan ng oras para po sa paggawa at gain din po ng pera. But there's lots of the positive effective. Of course, government should assign the budget for the skyway. Kaya syempre po yung gobyerno kailangan po maglaan ng budget para po sa pampagawa ng skyway. For example, someone know the previous building in Catholic Church. Previous Catholic Church was not big this kind. Kaya di ba po yung dating building o gusali po ng Castilleos Church ay hindi ganito kalaki. I heard lots of the time the brethren who are attending the church, Catholic Church, they really want to be
making the big church building. Kaya naalala ko po yung ilang kapatid sa Castilleos na nais nilang magkaroon ng higit na malaki pong church building. Ricky, how many accommodate the previous building? Cathedral Church? 100? 50 to 60 like that? But how many accommodate can here? Maybe more than 250 like that? Yes, 300 maximum, right? So you are lucky. So if you make a big if you have a big building for church, you may invite lots of the lost souls. You can accommodate lots of members. Kaya noon po yung ating gusali, naglalaman lang ng halos nasa 150. Pero ngayon po, malaki na po yung ating church building. Nasa 250 na po yung pwedeng maglaman ng mga tao. Kaya mas may pagkakataon po tayo na mag-imbita at magligtas ng mga ligaw na kaluluwa. So do you understand what's meaning? Build a highway. Kaya naunawaan niyo po kung ano yung ibig sabihin ng inyong itayo, gawin ng maluwang ang lansangan. So if you are ready for everything, for the lost soul, saving the lost soul, or for the Grand Bible Seminar, you have a lot of big space for accommodation. It is the good chance evangelize more. Kaya kung naihanda po natin ang lahat para po sa mga iniimbita, para po sa Bible Seminar, mas may pagkakataon po tayo na sila po ay maligtas. Yeah. And also, while we have the driving, for example, there's some stones. At like habang that. tayo po ay nagmamaneho, di ba? Tayo po ay nakakaranas na merong mga bato. So no need to going to this way. You may go here, right? At hindi tayo dumadaan sa bato at umiiwas tayo roon. Yeah. So that's how you may choose another option. Tayo po ay pumipili ng ibang daraanan. So there's between the 2-lane road and 4-lane road was the difference. Kaya nagkakaroon po tayo ng dalawa o ikatlong daraanan. Because amount of the vehicle traffic varies depends on the size of the road. Kaya may ilan po na mula sa mga sasakyan ay iba-iba po yung uri ng daraanan o ng lansangan. So your heart can explain through the highway. Kaya yung puso po ninyo, maaari nating ikumpara dito po sa lansangan. Your heart very small. Kaya yung puso nyo po ba ay napakaliit? You never sacrifice anything for the brethren, for the lost soul. Kaya hindi ka man lang makapag-sacrifice ng mga bagay para dun sa church at sa mga kapatiran. Your heart will be just like a street, not the road, not the highway. God keep to only blessing little bit. Kaya kung yung puso po ninyo ay hindi kagaya ng napakaluwang na lansangan, kakaunti lang din po yung matatanggap nyo sa Diyos. The first of all, you should make highway in your heart. Una po, kailangan magkaroon kayo ng maluwang na lansangan ang inyong puso. So you may put some budget. Lots of budget for widening your heart. Kaya kailangan maglaan po kayo ng budget para mas maging malawak o maluwang po ang laman po ng inyong puso. Yeah. Sometimes, if you should have some period, also assign the budget for making widening your heart for the Christian life. So God will bless again more and more. Kaya kapag naglalaan po tayo ng higit na budget para po sa paluwangin yung ating puso, masigit po tayong binibigyan ng Diyos. Also, your heart will not be ready for the receiving all the difficulties, and then someday you will give up your Christian life. Kung hindi handa yung iyong puso na tumanggap ng higit na napakaraming kapigatian, balang araw po, susuko ka rin sa buhay Kristyano. Though sometimes you can say your car. Kung minsan, pawang ganito po. Your car. So when you're driving on the way, there's some road wide. Sometimes road was broken, some part. Kaya di ba po habang nagmamaneho tayo, nakakaranas po tayo na sira yung daan. Your car will be like the small, will be very affected. Kaya kapag nadumaan dun sa lubak, ay naapektuhan po yung ating sasakyan. It is the difficulties in our Christian life. Kaya pawang ito po yung kahirapan sa ating buhay Kristyano. But your car will be more bigger like that. Pero kapag masigit na napakalaki na ang ating sasakyan, and then even though difficulties will be more bigger than before, you will be passing by more kaya smoothly. kahit na lumaki yung iyong kahirapan, ay makakaraan ka dahil mas malaki na yung iyong sasakyan. So the wheel side is your heart. Kaya yung gulong po, tila pawang ito po yung inyong puso. You have a lots of the verses in your heart,
lots of the Bibles in your heart, when you're encountering some difficulties, your word of God from your heart will be blocking the difficulties and then overcome it, difficulties. Kaya nga, kung higit na napakaraming talata at salita ng Diyos yung meron sa inyong puso, gayon din po na higit na malalagpasan niyo po yung inyong mga kahirapan. Yeah. So, widening your heart is so important. Kaya palawakin niyo po yung inyong puso o yung anlansangan ay napakahalaga. Okay, let's go to 2 Corinthians chapter 6, Dako po tayo ikalawang Korinto, chapter 6. verse 11. Ikalawang Korinto po, chapter To 6, verse 11. 11 to 13. 13. Okay, the 11 to 13, I will read. Ang aming bibig ay bukas para sa inyo, mga taga-Korinto. Ang aming puso ay pinalawak. Kayo ay hindi namin hinihigpitan, subalit kayo ay hinihigpitan ng sarili ninyong damdamin. Sa verse 13, bilang ganti, nagsasalita akong tulad sa mga bata, palawakin din ninyo ang inyong mga puso. Yes. Oh, Corinthians, we have spoken openly to you. Kaya sinabi po dito na kayong mga Korinto, kami ay nagsasalita sa inyo. Because including some brethren, including the Apostle Paul, is the we. We have spoken openly to you. Kaya sinabi po dito na ang aming bibig ay bukas para sa inyo. So our heart is wide open. Why? Sabi po, ang aming puso ay pinalawak. Bakit ho? Because lots of Corinthian church member was some problems, the happening, obstacles. They can be obstacles, but because of the matured Christian, just Macedonia, just like Philippian church, Thessalonian church, their heart was more widened than Corinthian church. Kasi may ilang kapatid po na nakakaranas ng napakatindi ng problema doon po sa iglesia, kaya sila po ay pinapalakas sa pamamagitan po ng mabuting halimbawa ng mga taga-Pilipos at Macedonia. So they can cover it. They can still, without arguing with the Corinthian church, they are opening their heart. They accepted all the things, problem in Corinthian church. Kaya nga minumungkahi nila na sila ay palakasin po yung kanilang loob at tinatanggap po sila. Yeah, please, so Apostle Paul suggests you should open your heart, the widening your heart. Kaya sinabi po dito ni Apostol Pablo na palawakin ninyo ang inyong mga puso. Yeah. So if there's a one-way road, just like Maloro Church, even funeral processions, slowly, no choice, you are following. But if your road will be widening, we can pass by the funeral procession. Kaya di ba po, kapag masikip yung daan, wala kang choice kundi sumunod lamang po doon sa mga prosesyon po ng patay at sa ginagawang kalsada. Pero pag maluwang po yung kalsada, maaari po tayong lumagpas. There is the same, if your heart, you have only one line heart in your Christian life, so everything will stop you for Christian life. Kaya parang ganun din po kung isang daan lang po yung meron sa ating buhay Kristyano. Yes. So, for example, brother, can you join our fellowship? Can you join Bible seminar? No, lots of you have some the excuse. For example, I have a business. No, I have lots of the things in the church, in the house chore. You have maraming reasons. Kaya halimbawa po kapag iniimbita ka sa Bible seminar pero nagdadahilan ka na abala kasi ako sa aking negosyo, marami akong gagawin sa bahay at meron akong trabaho. But your heart, line of your heart was not only one line, more 2 lines, 3 lines, 4 lines, just like highway. You may organize the priority your life. Pero kapag yung puso mo ay hindi lamang one way, kundi gaya ng napakaluwang na lansangan, maaari mong i-organize yung iyong oras. Yeah. Also, we must prepare the way for the people to come to Jesus Christ. At ihahanda mo yung daan para sa mga tao patungo po kay Jesucristo. Because we know well the Christian life, we know well how can you get the salvation. But person who are not saved, they don't know. So we should prepare the way to come to the Jesus Christ for the lost souls. Kaya sa kaso po natin, alam po natin kung gaano kahalaga yung kaligtasan. Kaya nga, sa parte po natin, kailangan natin ihanda para sa ligaw ng kaluluwa yung kanilang daraanan patungo kay Jesucristo. Because if you are not widening our church, sometimes, for example, the Maroro Church, some ministers, even they turn on their navigation, Google Map, and driving, calling, Pastor, I checking open the Google Map in my cell phone, and then, but the Google Map indicate me
I passing by your church. Yes, you may roast because of narrow street. Kaya nga, You should pass by the narrow street. kaya nga gaya po ng ating puso, kailangan po natin itong palawakin. Sa kaso po namin doon sa Malolos, bagamat meron ng Google Map, pero may ilang minister po na talagang naliligaw pa rin magpasa hanggang ngayon. Also, sometimes navigation, the Google Map guiding different way, wrong way. At kung minsan, yung navigation po ng Google Map, idinadaan po sila sa ibang mga daan. So some so-called Christian, their leader guiding them by the wrong Google Map, wrong navigation. Kaya gayon din po, marami po sa mga Kristiyano kuno na sila po ay pinapangunahan ng mga mali. Kaya napupunta sila sa maling daan. So you are the only choice. Maybe someone in case of the someone, you are the only choice. You are the only navigation who guiding well, right way to the come to church. Kaya nga sa kaso mo po ay nasa iyo yung tamang navigation para dalhin mo sila sa tamang iglesia. Yeah. So widening the highway is so important. Widening our heart is so important. Kaya yung pagpapalawak sa lansangan mahalaga. Gayon din po yung ating puso. Number 2, what next 2? Take out the stone. Remove Pangalawa, the stone. inyong alisin ang mga bato. Yeah. What's the stone? Kaya ano po yung bato? Stone means the obstacles. Kaya yung bato, ibig sabihin ito po yung mga hadlang. The stone means the hindrance. Kaya yung mga bato, ito po yung mga hadlang. On the way, take a highway. If the stone is dangerous. Kaya habang nagmamaneho tayo doon sa lansangan, kung may mga bato ay napakadelikado. Also, someone who listening the Grand Bible seminar, there is something hindrance, obstacles, the stone in their heart, and then they didn't remove their stone in their heart. It will be hindered by listening word of God. Kaya nga, tuwing Bible seminar po, kapag may mga tao na nakikinig ng Bible seminar, ngunit yung kanilang puso ay may mga bato, yun po ay nagiging harang o hadlang po sa kanila. Okay, Luke chapter 8. Dako po tayo sa Lucas, Kapitulo 8. Luke chapter 8, verse 5. Sa Lucas, Kapitulo 8, versikulo 5 po. Okay, I will read. Ang isang mangasik ay humayo upang magasik ng binhi. Sa kanyang pag-asik, ang ilan ay nahulog sa tabi ng daan, napagyapakan, at ito'y kinain ng mga ibon sa impapawid. Actually, Jesus Christ explained our heart. Person who listening the gospel, there's a street. Just side way. Kaya si Jesus po, ipinaliwanag niya po yung mga tao na nakatanggap po ng binhi. But o nahasikan ng binhi. The bird taking the seed. May Word ilan of po God. na nayapakan o kinain po ng mga ibon. But the second, Jesus Christ said, there's lots of stones. At pangalawang lupa na nahasikan po ng binhi, yung maraming bato. Some property, there's a rock in the stones. So it will be hindering to the listening word of God. Kaya may binhi po na nahasikan doon po sa bato. Kaya nga nagkaroon ng hadlang sa kanilang pakikinig. The verse 6. Verse 6. Sa verse 6, I will read. ang iba'y nahulog sa bato at sa pagtubo nito, ito'y natuyo sapagkat walang halumigmig. So even though word of God will be the sower, the planting here, but cannot be grow well because Kaya, of those many stones. Bagamat yung binhi ay nahasik doon sa lupa, ngunit hindi tumubo dahil maraming bato. Jesus said that this property, the property is your heart. Kaya sinabi po ni Jesus na pawang ganito po yung mga puso ng tao. This verse is the Satan, devil. Kaya ito pong talata ay nanakaw ng diablo. Someone's heart was very hardened, not opening, so that even though they are listening word of God, the word of God will be catched by the Satan, devil. Kaya nga, yung ilang puso talagang pinagmatigas nila o hindi nila binuksan, kaya nga yung salita ng Diyos ay ninakaw ng diablo. But some see the word of God will spread on the rock in the property. It cannot grow well because of the loss of the rock. Kaya nga yung binhi na nahulog doon sa batuhan, hindi po lumalago o nagbubunga dahil mabato. So this kind of rock is some obstacles
Rock means it's a hindrance. Kaya ito pong bato, ito po yung mga harang o hadlang. So that verse 13, I will read verse 13. At ang mga nasa bato, sila na pagkatapos makarinig ay tinanggap na may galak ang salita, subalit ang mga ito ay walang ugat, sila'y sumampalataya ng sandaling panahon lamang at sa panahong pagsubok ay tumalikod. A little bit joy. Receive the joy. Why? Because of the word of God. But there's no root. And who believe for a while, temporary. And then temptation, because of temptation. Kaya sinabi po dahil po sa tukso, nang makarinig ay tinanggap na may galak ang salita, subalit ang mga ito ay walang ugat. Because of the why cannot be root in this word of God seed. Dahil yung binhi ay hindi mabuting nakaugat. Because of hindrance or temptation, so your little bit joyfulness will be gone. Kaya bagamat natanggap nila yung salita na may galak, ngunit hindi po ito tumubo dahil po sa kanilang sila ay natukso. That's why Isaiah chapter 62, second step, make highway, build a highway, widening. Second, you take out all the stones from your highway. Kaya nga sinabi po sa Isaiah chapter 62, inyong itayo, gawin ng maluwang ang lansangan, at pangalawa, kailangan alisin po yung mga bato. If there's a lot of the stones in your life, it will be trying to stumble your Christian life. Kaya nga kung napakaraming bato sa inyong buhay Kristiyano, yun po yung magtatalisod sa inyo sa buhay Kristiyano. I just remember in Korea, one brother who was just saved, he testimony, brethren, I have lots of friends. I very friendly man, so I have the organization. For example, the grade 6 classmate meeting, the high school meeting, and the college student same batch meeting, and also co-workers meeting. I'm busy to attend any kind of meeting, like that. Kaya meron po akong kilalang brother dun po sa Korea, talagang palakaibigan po siya. Meron siya laging samahan o meeting kasama po ng mga elementary o grade 6 at mga college at mga nagtatrabaho. Siya po ay abala. He said the moment he was saved just now, person who was saved, he said, I have certain groups to gathering, but I decided to leave up, the remove from the group. 10 groups. So I attend 3 groups only. Why? Because all the group will be my stone. All the group will be my hindrance, obstacles. Kaya nga binanggit niya na sa sandali na siya po ay naligtas, siya po ay mga sinasamahan na halos 13 mga samahan. Kaya ngunit ito po ay naging hadlang o harang po sa kanya. Kaya tinanggal niya po yung ibang samahan at halos 3 na lamang po yung samahan na natira. So your Christian life car, your car, Christian life car will driving in highway, Christian life, and there's stones, it will be hindering. Also, your tire will be flat, and then you should be stopped, and then you should waiting the flat repairman. So your Christian life, sometimes if you have a lot of hindrance, obstacles, your Christian life will be stopped, and then you may some trouble. Kaya 'di ba, habang tayo po ay nagmamaneho, kung minsan tayo po ay napaplata ng gulong at kailangan pang ayusin, gayon din po yung ating buhay Kristiyano. Kung minsan habang nagpapatuloy po tayo sa buhay Kristiyano, may pagkakataon na tayo po ay tumitigil. Also, the Bible mentioned warning the matured Christian, brethren, your freedom of the Christian can stumble, hindering for the new baby Christian. Kaya binanggit din po ng Biblia yung inyong kalayaan, maaring ito po ay makatalisod dun po sa mga baby Christian. Okay, 1 Corinthians chapter 8. 1 Corinthians chapter 8. Kaya sa unang Korinto po, chapter 8. Verse 9. Unang Korinto chapter 8, verse 9. 1 Corinthians chapter 8, verse 9. Okay, basahin na sabay-sabay. 3, 2, 1. Subalit, mag-ingat kayo. Baka ang kalayaan ninyong ito ay maging katitisuran sa mga mahihina. Yeah, the Bible, Apostle Paul warning us, beware lest somehow this liberty of yours become stumbling, blocking to those who are weak. Kaya nagbabala po si Apostol Pablo, sinabi po dito, subalit mag-ingat kayo. Baka ang kalayaan ninyong ito ay maging katitisuran sa mga mahihina. So you must be careful for using your freedom in front of the new baby Christians. Kaya kailangan mag-ingat po kayo na habang ipinapakita niyo po yung inyong kalayaan dun po sa mga baby Christian. Because sometimes you are using some bad word,
some marites in front of some brethren, you are okay, brothers okay, but some new baby Christian will be stumbling. Kaya para dun sa matatagal na, kailangan niyo pong mag-ingat na magbahagi po ng mga chismis o marites. Baka matisod po yung mga bago. For example, hey brother, do you know Pastor Kaya Park? halimbawa po, Pastor Park, itong taong ito. You know, brother, just step blah 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 here, and Kaya of ano course you are okay, but someone who listening her what? When you are talking some marites, someone who are newly baby Christian will be stumbling. Kaya maaring sa iba, kapag ibinahagi mo ay okay lang. Pero para sa mga bago, maging ito ay sa kanila ay maging katitisuran. So just to showing your joyfulness, showing your happiness, Christian life, not complaining. Some brethren very accustomed to say only complain. Brother, careful. Only the check out, point out, also always not happy, not smiling, only complaining. Kaya nga, para may ipakita niyo po yung inyong kasiyahan o kaligayahan sa loob po ng iglesia, iwasan niyo po o wag po kayong magrereklamo at sisilip ng mga kasalanan ng ibang kapatiran. So I suggest people you come attend the church Sunday morning, you may look at your face. Kaya Into the mirror. Iminumungkahi ko po, bago po kayo umattend dito po ng Lord's Day, tingnan niyo po muna yung itsura niyo sa salamin. You may check your face, just like smile, like that. Kaya pagmasdan niyo yung itsura niyo kung nakangiti ba. And then you ask your wife or husband or your children, how about my face? Kaya tanongin mo yung iyong anak o yung asawa mo, tingnan mo nga yung itsura ko, mukhang masayahin ba? Wow, how about my face? Angry mode? Kaya mukha bang mabangis? Don't show your angry mode every Kaya huwag po time. kayong magmukhang mabangis. But you may say, oh, it's my normal face. Kaya Not yung iba angry. sinasabi, normal na itsura ko na to. Don't misunderstand. It's Kaya not huwag more kayong normal. magkaroon na maling pagkaunawa, itsura ko na to, magagalitin Some brethren talaga. don't want to approach you. Kaya nga, may mga ilang kapatid, hindi ka nilalapitan. Yeah, you are okay. But the Bible said you have a freedom for the living in the world Kaya as sa a iyo, Christian. okay lang. Pero sabi po ng Biblia, meron kang kalayaan bilang mabuhay ng Kristyano. Also, some sister, you are okay because some what kind of clothes here? Crop top. Some the what? Crop top. Laptop. And then sometimes some sister was the short shirts like just like pants. And then tak. Kaya sa mga sister po, iwasan niyo po yung magsuot ng mga maikli crop top o mga maikling short. And the lots of jewelry here. Kaya napakarami mga Lots of jewelry. hikaw. Very heavy. So your appearance, also your clothes, you should checking because you can make stumble people, the new baby Kaya Christian lagi niyo also. pong suriin yung inyong itsura o yung inyong panlabas, maaari po yan makatisod sa iba. Yeah. Of course, some brethren, people he was say his life was just like same like unbeliever. Kaya syempre po, may ilang kapatiran na bago maligtas ay tila yung pamumuhay gaya ng mga hindi mananampalataya. So I met some brethren who have the rainbow color hair like that. Kaya Rainbow color. nakatagpo ako ng mga brother na sa una talagang makulay yung kanyang buhok. Wow! Why your hair was rainbow? Kaya wow, bakit yung buhok mo ay rainbow? Yellowish, reddish, the purples. Kung minsan yellow, purple. But pastor, it's my natural. Kaya pastor, yan po ay natural lang. But it's okay. We didn't touch their hair. But whenever he attend church and receive word of God, their heart was widening and then remove the stones. So their color of hair will change. Kaya syempre po, hindi naman natin tinutusok yung kanyang puso, pero habang nagpapatuloy po siya sa church, sa salita ng Diyos, unti-unti po natatanggal yung bato sa kanyang puso. Yeah. Ivan, we have, right, in Malolos people. So widening the road. It's Christian life, so important. Remove the stone, so important. Kaya yung pagpapalawak po ng ating puso sa buhay Kristyano ay mahalaga. Gayun din po yung pag-alis ng mga bato nito. Yeah. So you may checking your life, what kind of things can be the hindrance for the brethren. Kaya suruin niyo po yung inyong pamumuhay kung ano po yung maaring makatisod sa mga kapatiran. Yeah. So, also, sometimes we can open it our house.
open house for the cell group fellowship. House Kaya kung fellowship. minsan, di ba, binubuksan po natin yung ating bahay para po sa cell group fellowship. But when some brethren entering your house, but they are looking for scanning. Siyempre po, your pag house. pumapasok po yung ating kapatiran doon sa bahay, nagmamasid po yan sa tahanan natin. But when brethren checking your house, there is no calendar, life of the mission. They don't have no any word of God in the word in your house, word of the house. You have only just like Santorino, still Santorino, like Santorino. Kaya kung wala pong calendar ng Philippine Life Word Mission o anumang salita ng Diyos at matagpuan pa na meron pong Santo Niño, Yeah, I understand. Because some brethren just saved and then living with the Catholic many families. They are okay. dahil But- may ilang kapatid po na sa una, naligtas po na talagang Katoliko, maging yung kanilang pamilya. So don't make trouble with the family, unbeliever family. Kaya wag po tayong magkaroon ng anumang pagtatalo sa mga pamilya. But what if you have your own room and then some brethren enter your own room and still your room was not changes? So you may pray. Kaya paano po kapag meron po tayong sariling tahanan o kwarto, pero hindi po pa rin po nagbabago. So, So, kailangan po nating manalangin. So what's your idol? Still idol your heart. Kaya pag ano po yung ating Diyos-Diyosan sa ating puso? So what's your stones in your life? Kaya ano po yung bato sa ating buhay? We must remove our stone, hindrance. Kaya alisin nyo po yung bato o yung mga hadlang. Okay, number 3. Pangatlo po, What's number 3? ano po yung pangatlo? The lift up banner. Ang Lift up watawat banner. ay itaas ninyo. Okay, Numbers chapter 2. Numbers chapter 2, verse 34. Sa Deuteronomy po, chapter 2, verse 34. Okay, I will read it. At nasakop natin ang lahat ng kanyang mga lunsod ng panahong iyon at ganap na winasak ang bawat lunsod, mga lalaki, mga babae, at mga bata, wala tayong natira. You know, Itinira. when Israelites camped in the wilderness after Exodus, Kaya yung mga Israelita po, sila po ay nagkampo doon po sa ilang nang sila po ay nakatawid. they always set up the flag, the banner next to their camp. Kaya doon po sa kanilang kampo, lagi po silang nagtatayo o naghahanda ng watawat. So whenever the Israelites fought fighting against the enemy, just like Amalekite, Joshua went to the battlefield with the flag. Kaya habang yung mga Israelita po ay nakikipagdigma doon po sa kanilang mga kalaban o sa mga Amalekita, naghahanda po sila ng watawat, si Josue. But the Bible, there's a story you know where when they arrive the battlefield, Joshua and soldiers they are fighting with Amalekite. The Moses, Aaron, Hur was here and then praying together with the Lord. Kaya di ba po may kwento po sa Biblia na kung saan yung mga Israelita kasama si Josue ay nakikipagdigma at si Moises at yung si Aaron ay nakahawak po sa watawat. And then Moses, Hur, and then Aaron when raised up their Moses' hand and they prayed together. Joshua won the fighting in the battlefield. Kaya kasama po si Hur at si Aaron, kapag itinataas po nila yung kamay ni Moises at naitataas po yung watawat, si Josue po at yung mga Israelita ay nananalo sa digmaan. The Bible, it mentioned, it was said, this scene is called Jehovah Nissi. Kaya sinabi po ng Biblia na ito pong senaryo dito po sa Biblia ay tinatawag pong Jehovah Nissi. Yeah, Jehovah Nissi. Tinatawag pong Jehovah Nissi. Yeah, Jehovah Nissi means Jehovah is my flag. Kaya ibig sabihin po nito, ang Diyos na si Jehovah ang aking watawat. The Jehovah is the victory of flag. Si Jehovah ang aking watawat ng pagtatagumpay. So when the Moses, praying together, raise hand together with the Hur and Aaron, they are one. So it means why we are fighting the devils, why we are fighting the Grand Bible Seminar, the devils should be blocking by your prayer. Kaya kung paano pong si Aaron, si Hur at si Moises ay nananalo kapag itinataguyod po nila o itinataas yung watawat, gayon din po tayo po ay may pakikipaglaban din po, lalong-lalo na po sa Diablo. Tuwing Bible Seminar, kailangan po natin tanggalin yung mga hadlang o And mga bato. the banner flags explain
is equal to Jesus Christ. Kaya yung pagtataas po ng watawat, yun po ay kumakatawan kay Jesucristo. Okay, 1 Corinthians chapter 15, Unang Korinto po, chapter 15. verse 57. Unang Korinto, chapter 15, verse 57. Okay, 1 Corinthians chapter 15, verse 57. Sa Unang Korinto po, chapter 15, verse 57. I will read it. Subalit, salamat sa Diyos na nagbibigay sa atin ng pagtatagumpay sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Yeah, Apostle said, thanks be to the Lord God who give us to victory through our Lord Jesus Christ. Kasi sinabi po ni Apostol Pablo, subalit, salamat sa Diyos na nagbibigay sa atin ng pagtatagumpay sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. And then we must be thankful, Lord, because we are win the victory because of the Jesus Christ. Kaya nagpapasalamat po tayo kay Jesucristo dahil nananalo po tayo dahil po kay Jesucristo. The Jesus Christ our flag and banner. Kaya si Jesucristo po yung ating watawat. So now the Lord is in the church. Kaya ang Panginoon po ay nasa church. God promised, when you obey me, Jesus Christ, I in you. Kaya nangako na po si Jesucristo na kung mananatili ka sa church, ako'y mananatili sa iyo. So there's your heart, for example, your heart. If you have a flag is the Jesus Christ, right? Kaya sa puso po natin, kung nandun po yung watawat ng Jesucristo, In your heart, there's a flag. Put your flag, Jesus Christ, in your heart. Center of heart will be strength. You will get the strength. kaya sa sentro po ng ating puso, kung meron pong watawat ng Jesucristo, tayo po ay makakatagpo ng kalakasan. You may say the heart. We can say heart can be high and low. Kaya maaari tayong makapagsalita ng mataas at mababa. Sometimes we can say heart. Our heart can be cold and hot. At kung minsan yung ating puso ay manlamig at mag-alab. So our heart can be the high and low. Our heart can be say the hot and the cold. Anyway, you should be always checking our heart. Gayunpaman, kung yung ating puso, ating pamumuhay ay mataas o mababa, mainit man o malamig, gayunpaman, ano man po yung sitwasyon ng ating puso, kailangan po natin laging magsuri. What's the best? Our heart should be lower, humble, not high, from above the brethren. Kaya ano above po yung the mabuti? church. Kailangan yung ating puso ay mapagkumbaba lamang at hindi tayo arogante o mataas sa mga kapatiran. Also, our heart should be hot or cold. At ano ba yung ating puso? Maging malamig po ba o mainit? Our heart should be always the passion, the hot, Kaya not the kailangan cold. yung ating puso ay laging mag-alab. Kailangan laging masigasig. Also, our heart should be close to the Lord. At yung ating puso kailangan laging malapit sa Panginoon. So you may check here, the God is here, flag. Someone who was sitting here, someone sitting here, but laying on down, but someone very close. Very close. But someone was close, but they are looking here, this side, not here. And then here on the bed. And then he is hesitating, here. So you may check your heart distance from God and us. Kaya lagi po nating suriin yung ating puso kung gaano po kalayo o kalapit yung distansya natin sa Panginoon o kung ano po yung ating kalagayan base po sa larawan. Dahil meron pong nakatalikod, merong nakahiga, merong nagpapatuloy at meron pong nagalinlangan. Just like number one here, this man, even he was inside the Lord, but he was hesitating. He is hesitating close to the Lord or far from the Lord. Kaya pagmasdan po natin yung una, bagamat siya po ay sakop ng Panginoong Jesucristo, ngunit meron siyang pag-aanlinlangan. The some brethren should help him, the guiding well, the praying well, and then guide well to the Lord, close Kaya to the may Lord. ilang mga kapatid po, kailangan gabayan po natin siya patungo sa Panginoong Jesucristo. But some brethren, he was saved more than 5 years, they no more active, they just lay on the bed, and then no more active, just boring, just attending with the... Kaya you may wake up, Kaya you may wake up the brethren. ilang kapatid po dahil na matagal na po silang naligtas, yung ilan po sa kanila ay tulog, kaya kailangan po natin silang gisingin at hindi po sila mga aktibo. And also, the first,
he was very matured Christian because he was saved more than 20 years ago. At may ilang kapatid naman na talagang matured na Christian na at naligtas na sila 20 years ago. But the problem is that he never, no more looking for the Lord, just looking for the world. Pero ang problema, hindi na siya nakatingin sa Panginoon, kundi na sa mundo na. You may Kaya helping the U-turn, Tulungan po their natin direction. panumbalikin yung kanilang direction sa Panginoon. Yeah, sometimes our heart can be close to Lord, At kung minsan, and then yung go close to Lord. Yung ating buhay ay nagiging mas papalapit po sa Panginoon. Yeah. So, managing your heart so important. Kaya yung pagsasayos po ng ating puso ay napaka-importante. So today mentioned, go forward to gate and then prepare the way for the people. Kaya nga sinabi sa talata, kayo'y dumaan sa mga pintuan, ihanda yung lansangan para sa bayan. Actually, making the highway, widening the highway, it is explained about our heart. Kaya nga yung ihanda, yung lansangan, ibig sabihin ito po ay naglalarawan sa ating puso. It is removing the stone from the highway is also is explained about our heart. Kaya yung pag-alis ng mga bato na binanggit po dito, gayon din po yung ating puso, alisin po natin yung mga bato. And then lift up the sky, lift up the banner is also explain our heart. At sinabi din po dito na ang watawat ay itaas ninyo. Doon So din po yung ating puso. How about your heart? Kaya pa, kamusta naman yung inyong puso? Are you ready to widening your heart? Kaya handa ka ba na palawakin ang laman ng inyong puso? Did you do it removing some obstacles from your Kaya heart? tinatanggal mo pa talaga yung mga bato o yung mga hadlang sa inyong puso? And then did you lift up the plaque in your heart? Kaya talaga bang nakataas yung watawat sa inyong puso? Because today we study only one verse, very simple, but you should engrave your heart this verse so Okay. that will be apply your life. Kaya ngayon po, isang talata lang pinag-aralan natin at napakasimple lang, ngunit kailangan po natin itong itatak sa ating puso. Okay, let's go back today verse, main verse, go back Isaiah chapter 62, Kaya dako po tayo doon sa Isaiah chapter 62, verse 10 again. sa verse 10. Okay. It is today last verse. So let's read all together. Para po sa ating huling talata, basahin po natin ang sabay-sabay. 3, 2, 1. Kayo'y dumaan sa mga pintuan, inyong ihanda ang lansangan para sa bayan, inyong itayo, inyong gawin ang maluwang na lansangan, inyong alisin ng mga bato, sa ibabaw ng mga bayan, ang watawat ay itaas ninyo. Yes. So I hope you will be clearly understand that this verse go through the gate. Go through the salvation. Kaya sana po umaasa po ko na mas maunawaan po natin itong talata na sinasabi, kayo'y dumaan sa mga pintuan, inyong ihanda ang lansangan para sa bayan. And then prepare the way for the people. At sinabi po, inyong ihanda ang lansangan para sa bayan. The build the highway, widening your heart. Inyong itayo, inyong gawin ng maluwang na lansangan. They take out the stone, remove the obstacle from the heart, Inyong alisin ang mga bato, alisin po ninyo yung mga hadlang sa inyong puso. and they lift up the banner for the people. Sa ibabaw ng mga bayan, ang watawat ay itaas ninyo. Why God suggests us like that? Kaya bakit po ganito yung mungkahin ng Diyos sa atin? Because God wants to give the eternal reward, very blessing, spiritual blessing amount, a lot of the blessing in the heaven, not here. Dahil nais po ng Diyos na pagkalooban po tayo ng higit na napakarami pong mga gantimpala doon po sa langit, hindi po dito sa mundo. So don't forget your identity, you are true born-again Christian. Kaya wag niyo pong kalimutan yung inyong pagkakakilanlan bilang kayo ay mga born-again Christian. Don't forget your church. Kaya wag niyo pong kalimutan yung church. You abide in the true church, not the fake church, not the so-called Christian church. Kaya nananatili po kayo sa tunay na church, hindi po sa church kuno o sa anumang maling church. Just remember, don't forget it, your brethren, even they are not perfect, they are some little bit showing the mistakes, but they are also same. Saved by the precious dog of Christ. Kaya wag niyo pong pabayaan yung mga kapatiran na bagamat sila ay nagkakamali o hindi sila perpekto. Bakit po? Dahil sila rin po ay binili ng dugo ng Panginoong Jesucristo. So always praying for the united and the church together, brethren. Kaya panalangin niyo po na magkaisa yung mga kapatiran. And then pray together. Manalangin po kayo na magkakasama. And then we should show the sacrifice for the save the people. Kaya magsakripisyo po kayo upang maraming maligtas na mga tao. Okay, that's all. Let's pray together. Yung lamang po, tayo po lahat ay manalangin.
Our Heavenly Father God, thank you so much. Give us your wonderful love and grace. Ama namin Diyos na nasa langit, maraming salamat po sa pagbibigay sa amin ng kamangha-mangha ninyong biyaya. Though we are still weak, we are still not humble because our pride, our boastful mind. Kaya kami po, Panginoon, ay mga mahihina at nagpapakita ng may kayabangang mga puso at pagmamataas. We know this will be our hindrance and stones, for please remove our stones, the pride, the boastful mind. Kaya nalalaman po namin na ito po yung aming mga bato na meron po kaming kayabangan o pagmamataas po sa aming mga puso. And also, let's look at all the move forward together with the brethren. Kaya nawa magpatuloy lamang po kami kasama po ng mga kapatid. With the plague, with the Jesus Christ. Na kasama po ng watawat ng pagtatagumpay ni So Yesu Kristo. that we can live for glory of God. Upang sa gayon, mabuhay po kami sa kaluwalhatian sa Diyos. No, we are living in the world almost the last day of the world because Jesus' second coming is so near. Kaya nabubuhay na po kami sa katapusan ng panahon at napakalapit na po ng ikalawang pagdating na Panginoong Yesu Kristo. So no more the sleeping spiritually. Please let us all wake up spiritually so that we can be the world living worldly. Kaya nawa, hindi po kami maging tulog, kundi mapanatili po kami gising upang makapamuhay po kami ng may karapat-dapat. Will everything is for the Lord also, so please give us your strength and power by your Holy Spirit. Kaya ang lahat po ng bagay ay ibinibigay po namin sa inyo at humingi po kami ng gabay ng banal na Espiritu. In the name of our Lord Jesus Christ, we pray. Sa pangalan ng Panginoong Hesus Kristo, ito po ang aming dalangin. Amen. 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 Okay, thank you.